Sunod sa luho kung tawagin ang dalagang si Ria. Hindi naman sila mayaman pero hindi rin mahirap. Si Ria ay nag-iisang anak na babae at ang dalawang kapatid nitong lalaki ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Kaya naman hindi na problema ni Ria ang pinansyal. Dahil nakasuporta na nga sa kanya ang dalawa niyang kapatid na nagtatrabaho bilang Coast Guard at sundalo. Kaya naman masasabing may pagka-spoiled nga siya. Ria, may racket na naman tayo. Sabi nga ng kaklase niya with excitement pa. Ito si Melody. Kasama niya ito sa kahit anong racket na makuha nila. Para kay Ria ay libangan niya na rin dahil wala pa naman siyang masyadong ginagawa sa buhay. Nasa edad na 19 pa lang kasi ito at nais lang sumama sa mga racket para may ipangbili ng mga luho niya. Ano naman yun? Spill mo na. Naiinip namang sagot sa kanya ni Ria. Nasa kantin sila at rinig na rinig ang malakas na boses ni Melody habang sila ay nanananghalian, kaya naman may ilang mga estudyante ang napapatingin pa sa kanila. Bago to be, tumingin muna sa magkabilang gilid ng dalaga bago lumapit sa tenga ni Ria at bumulong. Sa club. Namilog naman ang mata ni Ria. Sa gulat, kaya agad niyang naitulak si Melody. Napaupo naman ang dalaga sa sahig dahil sa lakas ng puwersang ginamit ni Ria. Kaya halos lahat ng estudyante na naroon nakatingin na nga sa kanilang direksyon. Lalo na nga rin ang mga marites na mga tindera. Aray naman, hindi pa nga kasi tapos. Reklamo kaagad ni Melody at tinignan ng masama si Ria habang ang dalaga ay natatawa sa itsura ng kaibigan nitong kasalukuyang nakaupo sa sahig. Sorry, nabigla lang. Bakit ba naman kasi ganoon ang eksena mo, be? Natatawa nga na ani ni Ria. Umirap lang si Melody, saka bumalik sa kinuupuan nito. Tila nahiya na nga rin siya sa tingin ng ibang mga estudyante sa kanya na may halong panguhusga. Hays, ang ibig ko kasing sabihin, magsaserve tayo ng mga drinks doon. Tinawagan ako ng kaibigan ko kanina at sabi, naghahanap daw sila ng dalawa. Ito kasi iba-iba yung iniisip eh. So ano, G ka ba? Nanliit naman ang mata ni Ria sa sinabi ni Melody. Sigurado ka bang magsaserve lang ng drinks? Oo naman. Alam mo ba, mga bigati ng nagiging customers doon. Kapag natipuhan ka, bibigyan ka ng malaking tip na hindi bababa sa 1,000. Malaki na yun, girl. Namangha si Ria lalo nang marinig ang tungkol sa tip, kaya naman napangiti ito. Talaga? E di sige, kura na tayo. Nai-excite nga niyang saad, kaya naman mahina ring natawa si Melody. Pinatapos lang nila ang kanilang huling klase. Bandang 6:00 na ng gabi nang tumungo nga sila sa sinasabi ni Melody na club. Sumalubong kaagad ang nakakarindi na ingay, pati na rin ang mabahong amoy ng sigarilyo at alak nang makapasok sila sa loob. Maraming nagsasayawan sa dance floor at halata sa iba rito na tinamaan na sila ng alak. Sigurado ka ba rito sa pinapasok natin, Mel? May halong kaba sa tanong ni Ria. First time niya lang kasing pumasok sa isang club, kaya bago pa para sa kanyang atmosphere dito. Oo naman, nagtatrabaho rin naman dito yung pinsan ko. Malaki kaya ang sweldo nun. Taga-serve rin siya ng mga drinks. Kasi, diba? Sabi sa mga napapanood ko, minsan, dadalhin ka sa isang hotel tapos alam mo na. Sagot naman ni Ria. Ang nega mo naman eh. Hindi naman bugaw tong pinasok natin. Magsiserve lang tayo ng drinks. Relax, Ria. Palibhasa first time mo. Natatawang saad ni Melody. Pero hindi pa rin maalis ang mga salitang iyon ng kaba sa dibdib ni Ria. Hindi maipaliwanag ni Ria ang kakaibang nararamdaman nito. Simula pa kanina, bago sila pumunta ay nararamdaman niya na ito pero binaliwala niya lang. Nang makita na ang pinsan ni Melody
at itinuro sa kanila ang mga gagawin. Nagtaka rin siya nang inayusan muna sila bago bigyan ng apron para daw maging presentable at mas mabilis makakuha ng atensyon ng mga customers. More attention, more tips. Saad nga ni Melody. Sa kakinindatan pa si Rhea. Pilit lang nang umiti si Rhea saka nagsimula ng kunin ang mga orders ng mga nasa table. Noong una, naiilang pa siya dahil halos lahat ng kalalakihan malagkit kung makatingin sa kanya. Paano ba naman kasi? Nakakaakit naman ang ganda nito kahit bata pa lamang. Mukha nga siyang dalaga. Pero kalaunan ay nasanay din ito hanggang sa may nagbigay ng tip na 2,000 sa kanya. Tila nagningning ang mata nito nang makita ang pera saka mabilis na isinilid sa bulsa. Hindi talaga maipagkakaila na mukhang pera rin ang dalaga. Iniisip niya kaagad kung anong bibili niya gamit yon. Nang biglang, "Hi miss." Agad naman siyang napalingon nang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Kakaibang tingin nito sa kanyang dibdib. Animoy, madidikit na ang kanyang mata dahil sa lagkit ng tingin niya rito. Ni hindi man lang nag-abala ang lalaking tignan ng mga mata ng dalaga. "Yes sir? Ano pong order niyo?" Nakangiti pa ring bati ni Rhea kahit na gusto na nga nitong sapakin ng lalaki. "You." Diretsahang sagot ng lalaki na sinabayan pa ng pagkagat ng labi. Doon na nga nawala ang ngiti ng dalaga. Sorry sir pero drinks po ang tinutukoy ko." Hindi naman sumagot ang lalaki at may kinapalang sa bulsa nito. Mahahalatang lasing na nga siya dahil na nga rin sa lakas ng amoy ng alak galing sa kanyang hininga, pero tinitiis lang iyon ni Rhea dahil ayaw niyang mag-eskandalo at gumawa ng eksena ang lalaki, lalo pa at bago lang siya rito. "Here, take this." Inabutan siya ng lalaki ng pera na nagpalaki ng mata ni Rhea. Malaking halaga yon at aaminin niya, mukha siyang pera doon pero hindi niya iyon ipagpapalit sa katawan niya. May respeto pa rin siya sa sarili kahit paano, kaya naman tila na-offend nga siya sa ginawa ng lalaki at sabi nga nito, "No, dude, she doesn't need that." Sasagot pa lang sana si Rhea nang may isa pang lalaki ang lumapit sa kanila at hinarap ang lalaking nambastos sa kanya. "And who the hell are you? Umalis ka sa harapan ko dahil hindi kita kinakausap." Sagot naman ng lalaking bumastos sa kanya. Umiling lang ang lalaki, bigla na lang sumulpot kanina. "I'm her boyfriend." Sabi nga ng lalaki. Namilog ang mga mata ni Rhea. Nagulat nga ito at hindi makapagsalita. Agad namang sumuko ang lalaking bumastos sa kanya at hindi na nga nakipag-argumento pa. Tinignan ni Rhea ang lalaki na tila nagligtas sa kanya. Tumingin din ang lalaki sa kanya na may pagkadismaya. Maya-maya ay pagewang-gewang na naglakad ang lalaki palayo sa kanila at nang sila na nga lamang ang matira nang nagligtas sa kanya. "Boyfriend? Hindi ako aware na may boyfriend pala ako." Pagkausap ni Rhea sa kanyang sarili. "Well, ginamit ko lang yon. That was a joke. Hindi ko naman nakalaing maniniwala siya kaagad. Ang mokong na yon, ututo." Sagot ng lalaki saka siya hinarap. Doon niya lang din napagmasdan na may ibubugarin pala ang itsura ng lalaking to. Makapalang kilay, matangos ang ilong, at may kissable lips. Hindi alam ng dalaga kung ano ang dapat niyang sabihin dito. Pasasalamatan niya ba ito o susungitan? Ang harsh naman kung susungitan niya dahil tinulungan na nga siya ng lalaki. "I'm Lucas." Pagpapakilala ng lalaki sa kanya, saka ito nakipagkamay. Naiilang naman ng umiti ang dalaga saka tinanggal ang kamay ni Lucas. Rhea, thank you nga pala. No problem. Just share a table with me and you're paid." Putol nito sa sasabihin ng dalaga.
Bahagya pang nagulat si Ria sa pagiging diretsahan ni Lucas, pero kalaunan ay natawa na nga lamang ito. Sure sir. Ano po bang order nyo? Hindi siya sinagot ni Lucas. Sa halip ay nagtawag ito ng isa pang server, saka doon sinabi ang drinks na order nito. But sir, ako po ang dapat na magsaserve sa inyo. Saad ni Ria saka awkward na natawa. No need. Like what I said, share a table with me. Pinaalam na kita sa boss mo. Nanlaki naman ang mata ni Ria sa sagot ng binata. Hindi nito inaasahan na ganito kagwapo ang magkaroon ng interes sa kanya rito. Bahagya namang uminit ang pisngi niya. Pero buti na lang at medyo madilim sa pwesto niya kaya hindi iyon mahahalata. Anyways, ilang taon ka na? Bago ka rito? Yes sir, 19 years old lang ako. Don't call me sir, nakakatandang pakinggan. I'm just 21. Sagot ni Lucas at maya-maya lang ay dumating na nga rin ang drinks nila. Come on, have some. Binigyan siya ng drinks ni Lucas at tinanggap naman ito kaagad ni Ria. Bahagya silang natahimik kaya't nilibot na lang nito ang kanyang tingin sa buong paligid at itinuon ang kanyang oras sa paghahanap kay Melody. Nagkahiwalay kasi sila kaninang tinawag siya ng isang customer para umorder. Nakabantay na nga rin siya sa orasan dahil hanggang 12 nga lang ang paalam nito at alam pa ng mga magulang niya. Birthday party ang pinuntahan nila. Parang Cinderella story, diba? May pagkasaway rin kasi itong si Ria. Pero para sa kanya ay ine-enjoy niya lang naman ang pagkadalaga. May pagkamatigas din ng ulo. Gawa na rin siguro ng pagiging spoiled. May hinahanap ka? Boyfriend mo? Maya-maya ay tanong ni Lucas nang mapansin kanina pa siya palingalinga. Hindi. Yung kaibigan ko, si Melody. Why shouldn't you call her? Suhestyon nga ng lalaki. Umiling si Ria. Hindi na, maaga pa naman eh. Sagot niya sa kamuling tinignan ng orasan. Mabuti na nga lamang 8:00 pa lang ng gabi, kaya kalmado pa ito. By the way, try this one. Hindi ito ganun katapang. Saad ni Lucas saka may inialok muling inumin. Tinignan muna ito ni Ria sa kakinuha. Mukha lang siyang juice. Kaya naman, tinikman niya ito habang nakaabang lang si Lucas sa magiging reaksyon niya. Napatango ng dahan-dahan si Ria sa lasa. Masarap. Sagot niya saka muling uminom. Ngumiti naman si Lucas saka nakipag-cheers. Marami pang tinanong sa kanya ang binata at hindi nito napapansin na nagiging madaldal na nga siya. Ilang minuto lang din at tila nakaramdam siya ng hilo ngunit hindi niya maitigil ang pag-inom sa ibinigay ni Lucas. Hanggang sa napansin iyon ni Lucas at inalalayan siyang tumayo. You feel dizzy? Hatid na kita pa uwi. Alok ng binata nang makatayo nga sila. Kakaibang hilo ang naramdaman ng dalaga kaya hindi na ito nakasagot. Nagpatianod na nga lamang siya nang hilain siya ni Lucas pero maya-maya rin ay may napansin siya. Kakaiba ang hawak ni Lucas na balikat niya. Pinapainit siya nito sa hindi niya malamang dahilan kaya tumigil siya. Napatingin naman sa kanyang binata. Let's go. Muling utos ni Lucas pero hindi na nga siya umalis pa sa kinatatayuan niya. Hindi na Lucas. Hintayin ko na lang si Melody. Pagtanggi ng dalaga pero muling lumapit si Lucas sa kanya at mas dinikit ang katawan nito. I said let's go. Nakakaakit na bulong nito sa tenga niya na nagpatayo ng mga balahibo nito. Hinaplos na nga ng binatang balikat niya. Na mas lalong nagpapadagdag ng init sa katawan niya kahit hindi nito gustuhin. Hanggang sa na-realize niya kung ano ang nangyari. Lucas put something on that drink para makaramdam ito ng kakaibang init. Hindi pa man nakaka-react si Ria ay naramdaman na nga nito ang labi ni Lucas sa pisngi niya dahilan para muling tumayo ang mga balahibo ng dalaga. Pinilit niyang lumayo sa binata saka tinadya ka ng ari nito. Bastos! Sigaw nga ng wika niya. Kaya naman napatingin sa kanya ang mga taong naroon. Hindi na alam ni Ria
kung ano ang gagawin kaya naman pinili niya na tumakbo at lumayo roon habang namimilipit pa sa sakit ng binata. Labis ang pagsisisi ng dalaga. Naramdaman na niya na mas umiinit pa nga ang kanyang katawan kaya naman masyado na siyang natataranta kaya nahihirapan siyang hanapin ng exit. Hanggang sa napunta nga siya sa madilim na lugar. Gusto na sana niyang bumalik pero baka makasalubong lang nito si Lucas. Hindi niya akalaing mauuto siya ng lalaking yun. She even felt attraction towards that guy pero manyakas lang pala ito. Mabilis siyang nalinlang nang pakunwari ay gentleman itong pagkatao. Dire-diretso lang sa madilim na lugar sa Ria kahit na labis pa rin ang pagkahilo nito. Hanggang sa masilayan niya ang isang pinto na inakala niya ay exit kaya naman mabilis siyang pumasok doon. Hinihingal ang dalaga. Nang isara ang pinto pero natigilan din ito nang makita nga kung ano ang nasa loob. Wait, nagpatawag ba kayo ng waiter? Tanong ng lalaking naroon saka tumingin sa iba pang mga kasama nito. Nope, sagot pa ng isa. Maya-maya ay lumapit nga sa kanya ang isang lalaking may piercing sa labi at walang emosyong nakatingin sa kanya. Who are you? And who gave you the permission to enter this room? Doon lang niya na-realize na VIP room pala itong napasukan niya. Hinihingal pa rin siya sa kaba at nang muling maramdaman ng kakaibang init ay mariin itong napapikit. I said, who are you? May halong pagalit na tanong ng lalaki sa harap niya. Hindi na matiis ni Ria ang init. Ayaw niya sanang gawin ito pero wala na siyang choice. Sorry. I'm really sorry. Hirap na saad niya. Get out of. Hindi na natapos pa ng lalaki ang sasabihin nito nang mabilis siyang hinalikan ni Ria. Wow! Manghang-mangha naman na saad ng mga kasamahan pa nito sa loob dahil sa gulat sa pangyayari. Hindi nila alam ang gagawin dahil sa biglang paghalik ni Ria at hindi rin naman magawang lumayo ng binata dahil parang nawala nga ito sa ulirat sa ginawa sa kanya ng magandang babae. What the hell, man? Is she your girlfriend that you're talking about earlier? Nice move! Hindi makasagot ang lalaki dahil mas pinalalim pa nga ni Ria ang halik. Dahilan para makaramdam na nga rin siya ng kakaiba. Kaya naman, mabilis niyang binuksan ang pintuan at tinulak palabas si Ria habang magkadikit pa rin ang labi nila. Iniwan niya sa loob ang mga barkada nito at pinilit paghiwalayin ang labi nila ni Ria. Kita naman sa mata ng binata ang pandidilim nang ma-realize ni Ria ang ginawa nito. You! Why did you? Sorry, okay? Hindi ko sinasadya. May pinainom sa akin na hindi ko alam kung ano. Pero pinainit kasi nito yung katawan ko. Hindi ko na kayang tiisin pa. Kaya please lang, tulungan mo ko. Nagsalubong naman ang kilay ng binata. At dito ka pa talaga pumunta? Bago lang ako rito, kaya hindi ko alam ang pasikot-sikot sa lugar. Sabi nga ni Ria saka nagsimula ng tanggalin ang butones ng t-shirt nito dahilan para manlaki ang mga mata ng binatang kaharap. What the? Hindi niya na naman natuloy ang nais nitong sabihin dahil muli siyang sinunggaban ng halik ng dalaga. Wala nang choice ang lalaki dahil pati siya tila nadadala na nga rin sa init na dala ni Ria. Kaya naman mabilis niya itong hinila papunta ng parking lot. Remember this, woman? Whoever you are, this incident was caused by you. Ikaw ang nagsimula ng to. So whatever happens in the future, that is not my responsibility anymore. Wala na rin sa matinong pag-iisip ang dalaga kaya hindi na nga nito naisip pa ang mga pwedeng mangyari pagkatapos ng gabing iyon. Ang dami mong sinasabi. Tulungan mo na lang ako. Tanging sagot lang ni Ria. Wala na nga rin nagawa pang lalaki dahil pati siya nahawa na nga rin sa init ng dalaga.
Bigla na lamang sumulpot ang dalaga at ganitong pangyayari pang naging una nilang interaksyon. Nawawala na rin siya sa matinong pag-iisip nang maglibot sa katawan nito ang maiinit na kamay ni Rhea. Kaya sa loob ng sasakyan na nga nila, itinuloy ang mainit na pagsasalo. 6 years later. Sir, may bisita po kayo. Hindi nilingon ni Raven ang sekretary nito na kumatok sa pintuan ng office niya. Nanatili lang siyang abala sa laptop nito hanggang sa maya-maya lang ay may matinis na boses ng babae ang pumasok sa loob. Hi darling! Hindi niya rin ito pinansin. Patid niyang manggugulo na naman ang babaeng ito para i-distract siya sa trabaho. Hey, lagi ka na lang nagpapakabisi sa trabaho. Why don't you try to unwind sometimes? Napahilot sa sentido ang lalaki, ngunit hindi siya nag-abalang tapunan ng tingin ang babae. Sa laptop pa rin ito nakatingin. Get out of here, Sofia. I'm busy. But I said get out. Tinignan lang ni Raven ng masama ang babae. Dahilan para matakot ito at wala na ngang nagawa pa kundi lumabas na lang. Si Sofia ay ang ex-girlfriend ni Raven. Matagal na itong ipinagkasundo sa kanya ng magulang pero wala siyang balak pakasalan ng dalaga. Mas pipiliin na nga lang niya na magtrabaho kaysa magkaroon ng obligasyon sa pamilya. Ilang minuto pa lang na nakakaalis si Sofia ay muli na namang bumukas ang pinto ng office niya. Dito na siya nainis dahil hindi man lang ito kumatok pero napabuga lang siya ng malalim na hininga nang makitang pinsan niya ang pumasok. Hindi kasi ito kumakatok sa tuwing pumapasok ng office niya. What are you doing here, Kego? Walang ganang tanong niya habang nakatutok pa rin sa laptop at ipinagpapatuloy ang ginagawa. I have a good or maybe a bad news for you. Sagot ng binata dito. Hindi na ba makakapaghintayan hanggang mamaya? Take a look. I'm busy. Dead ma lang sa sagot ang binata habang nagtatype sa laptop nito. Really? Ilang taon mo na rin tong hinintay. Paghihintayin mo ba ulit? Napatigil sa pagtatype ang binata. Sakalang tinapunan ng tingin si Kego. What is it? Napangisi si Kego. We found her. We found her, dude? Pag-uulit pa nga nito na para bang siya pang excited. Napakunot na utuloy si Raven. Her? Tumango naman ang kausap niya. Yes, the girl you are looking for. For 6 years long, we just saw her. Dahil doon sa sinabi ng lalaki na kausap, mabilis na napatayo si Raven at kinuha ang code nito. Send me the address, now. Kinuha rin ni Raven ang susi ng sasakyan at phone nito sa kanilagpasan si Kego at binuksan ang pintuan ng office. Nakangisi na nga lamang na umiling-iling si Kego. Ang lakas talaga ng tama mo sa kanya. You don't even know her, pero hindi mo siya nakalimutan. I said, send me the address. Madilim na nga, nasabi ni Raven nang tumingin kay Kego, kaya naman mahina lang itong natawa na sa huli. Okay, chill. Isasenta nga ito na. Natatawang sabi niya. Umirap lang si Raven saka mabilis na umalis ng opisina ito para puntahan ang sinasabi ng pinsan na babae. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit hindi nito makalimutan ang babaeng naka one night stand nito sa isang club. She has something that he couldn't forget. Maya-maya rin ay natanggap na nga ni Raven ang address kaya naman mabilis niya itong pinuntahan. Isang kainan ito at dahil hapon na ay nagliligpit pa sila ng mukhang pasara na. Nanatili lang siya sa loob ng sasakyan habang hinahanap ng mga mata nito. Walang iba kundi si Rhea. Sa kabilang banda, abala sa pag-aayos ng gamit itong si Rhea nang mapansing tila may nakatingin sa kanya. Nilingon niya ang parking lot sa labas at wala namang katao-tao roon. Tanging mga sasakyan lang na nakaparada. Oh, paano Rhea? Mauna na ako
Tawagan mo na lang ako pag may kailangan ka. Naagaw ng atensyon niya ang sinabi ni Jasmine, kaya naman napalingon siya roon. Pilit nga lang siyang umiti. Sige, mag-iingat ka. Tanging tugon nito. Nang makaalis si Jasmine ay bumagsak ang balikat ng dalaga. Hindi na nito alam kung saan pa siya pupulutin. Tanging itong kainan na nga lang ang bumubuhay sa kanila pero dahil nalugi ay tuluyan na ngang nagsara. Hindi niya natuloy alam ang gagawin lalo pa't wala siyang ipon. Nang makaalis si Jasmine ay naiwan na nga si Riyang mag-isa sa tapat ng karinderyang pinagtatrabahuan niya. Pinagmasdan niya ito habang nag-iisip kung paano siya muling maghahanap ng trabaho para may maipangtustos kay Baby Abby. Kanina lamang din kasi sinisingil na siya ng kanilang inuupahang bahay at patapos na nga rin ang buwan kaya malapit na ang bayaran ng kuryente. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni nito ay may tumawag sa kanyang telepono sa hindi pamilyar na numero. Hindi niya ito sinagot dahil baka wrong number lang ito o kaya naman ay pwedeng scam. Pero muli itong tumawag at nakatatlong beses na kaya naman napilitan na nga siyang sagutin ito. Hay, salamat naman at sinagot mo. Saad ng babaeng tinig sa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Ria dahil pamilyar sa kanya ang boses na yun. Sino to? Tanong niya. Hay nako, Ria, ako to, si Melody. Matagal na kitang kinokontak. Pero nag-iba ka pala ng numero. Mabuti na lang at may contact pa ako kay Jasmine. Kaya yun, sa kanya ko tinanong yung number mo. Sagot ng nasa kabilang linya. Kumunot noon naman si Ria. Melody? Ano naman kailangan mo sa akin? Malditang tanong niya. May kutob na kasi ito kung bakit siya biglang kinontak ng babae. Alam mo na, kailangan mo ba ng racket? Mariing napahawak si Ria sa sandalan ng upuan na hawak nito. Hindi nito maiwasang mainis sa sinabi ng dalaga. Dahil alam naman ito ang nangyari sa kanya noon pero tila wala siyang pakailam. Melody, nangaasar ka ba? Sinabi ko na nga sa iyong matagal ko nang tinalikuran ng ganyang klaseng trabaho. O kahit na anong racket pa na ibibigay mo. Labis kasi ang pagsisisi ng babae na sumama siya kay Melody noon. Akala nito ay ma-enjoy niya pa ang buhay pero dahil sa huling racket na pinasukan nila noon ay naging sunod-sunod na ang kamalasan niya. Hindi man lamang siya nakarinig ng sorry mula kay Melody o kahit makaramdam man lang na nagsisisi rin ng kaunti ang dalaga. Kung tutuusin, ay tila masaya pa nga ito sa ganoon na nangyari sa kanya. Tinuring pa naman niya itong kaibigan. Pero sa saya lang pala niya itong mapagkakatiwalaan. Dahil pagdating sa kahirapan, wala na. Hindi na siya maaasahan. Iba na to, Ria. Mas malaki pa ang kita. Tsaka sabi sa akin ni Jasmine, nagsara na raw ang pinagtatrabahuan niyo? Sakto! May trabaho akong iaalok sa'yo. Kailangan mo to. Hindi nakasagot ang dalaga at basta nalang ibinaba ang telepono. Tinanggal na nga rin muna nito ang SIM dahil paniguradong kukulitin lang siya ng babae. Isang malaking trauma ang nangyari sa kanya noon kaya ayaw niya na sanang balikan ito. Labis-labis ang pagsisisi niya ngunit may isang buhay ang dumating sa kanya na hindi naman niya pinagsisisihan. At iyon ay si Abby, ang kanyang anak, ang kanyang anghel. Ito na lang ang natatanging inspirasyon niya para mabuhay. Paano ba naman? Itinakwil siya ng pamilya niya simula nang malamang nabuntis ito. Ni hindi niya nga alam kung ano ang pangalan ng ama ng bata. Tanging mukha lang nito ang naaalala niya. Tulad na lamang ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Naalala niya rito ang ama ng bata dahil kamukha niya ito. Hindi rin maipagkakailang kamukha niyang anak. Hindi nga niya namalayang nakatitig na pala siya sa lalaki dahil na nga rin sa lalim ng iniisip nito hanggang sa mapagtanto niya iyon at agad na nataranta. Ano pong kailangan nila? Sorry pero sarado na po kasi kami eh. Hindi sumagot ang lalaki na siyang ipinagtaka ni Ria. Medyo madilim na nga rin kasi pero
Mukhang hindi naman magnanakaw itong nasa harapan niya. Bukod sa wala namang magnanakaw rito, parang expensive rin naman ang ayos niya para magmukhang isang magnanakaw. "Hello, sir?" Muling tanong niya nang hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa kanya. Na tila ba kinikilala siya, kaya naman kumunot ang noo ni Rhea. Pinakatitigan na rin niya ang lalaki hanggang sa may mapagtanto nga ito. Nakagat niya ang labi niya at ilang beses na napamura sa isip nang makilala kung sino ito. Napamura nga siya. Mabilis siyang naglakad paalis habang pinapawisan ng malamig. Hindi niya inaasahang sa loob ng 6 na taon ay muli pa silang magkikita. "Ano, tatakasan mo na naman ba ako?" Agad din siyang napatigil ng magsalita ito. Mariin na nga lang siyang napapikit at natawag na ata halos lahat ng santo bago muling hinarap ang lalaki habang nagkakamot ng batok. Hi." Awkward na bati nito pero hindi nagbago ang emosyon ng lalaki. "Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, 6 years ago, ganyan lang ang sasabihin mo?" Nakataas ang kilay na tanong ng lalaki. Hindi naman mapakali si Rhea dahil panibagong problema na naman ito. "Sorry. Please, huwag ngayon. I mean, kung ano mang kailangan mo sa akin, huwag muna ngayon dahil marami akong problema. Wala ka namang utang sa akin, diba?" Hindi naman makapaniwalang nakatingin sa kanyang lalaki. Natawa ito sa hindi maipaliwanag na dahilan kaya naman nagtaka ang babae. "Utang? Baka ikaw ang may utang sa akin." "Ha? Ako na nga itong naagrabyado, diba? Tapos ako pang nagkaroon ng utang?" Nang marinig nga ang sinabi ng babaeng yun, natawa ang lalaki at sarcastic ito. "Remember? You molested me. Tapos basta mo na lang akong tinakasan." Napailing na nga lamang ang babae. "Sorry na nga. Tsaka wala namang nawala sa iyo eh." Pakikipagtalo pa niya. "Ang puri ko." Pareho silang natigilan sa sinagot ng lalaki. Nang ma-realize din ito ni Raven, ay napakagatlabi na nga lang siya sa labi niyang habang si Rhea naman ay nanlalaki ang mga mata. "I mean, you still molested me." Hindi na makatingin pa nang diretso ang binata kay Rhea. Hindi rin ito maintindihan ng sarili kung bakit ganito ang inaakto niya ngayon. Lagi na lang biglaan ang lahat. Biglaan din ang pagkikita nilang ito kaya hindi na nga siya nakapaghanda nang sasabihin niya. It was like he just lost of words the moment he saw her face again. "Ipapakulong mo ba ako? Kaya ka nandito?" Sabi nga ng babae. Muling bumalik ang tingin ni Raven kay Rhea nang matunugan ng lungkot sa boses nito. Nagulat siya nang makita ang tila namumuong luha sa sulok ng mga mata ng dalaga. "Wala kang awa. Hindi mo ba iniintindi ang sitwasyon ko? Ang dami kong problema. Palibhasa wala kang alam sa mga pinagdaanan ko eh. Tapos andito ka ngayon? Sasabihin mo sa akin yan?" Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Raven nang bigla na nga lamang umiyak ng malakas si Rhea, dahilan para pagtinginan nga sila ng mga taong dumadaan sa paligid. "Hey, stop. Hindi naman kita ipapako. Huwag mo akong lapitan. Apakawalang awa mo? Alam mo ba pwede kitang ipakulong dahil dyan?" Napahilot na nga lamang ngayon sa sentido si Raven dahil halos pinapaligiran na nga sila ng mga taong nakikiusyoso hanggang sa unti-unti nang umaatras si Rhea at agad namang naintindihan ni Raven ang sitwasyon. "Grabe naman to. Gwapo sana, kaso nagpapaiyak ng babae." Nagsimula nga silang pagbulungan ng mga tao na nasa paligid kaya naman mariin na napapikit si Raven. "Iha, anong ginawa sa'yo? Sinasaktan ka ba nito?" "No, it's not what you think." Pagtatanggol ni Raven sa sarili. "Opo, kanina niya po ako pinagbabantaan eh." Sagot ni Rhea dahilan para manlaki ang mata ni Raven.
Sumama tuloy ang tingin sa kanya ng mga taong naroon at hindi na alam ang gagawin nang unti-unti na nga siyang lapitan ng mga ito. "It's not really what you think." Natataranta nga ulit na saad ni Raven at napaatras. Nang muli niya sanang titigan si Rhea, ay wala na ito sa kinatatayuan niya at natanaw na nga niya ito na tumatakbo palayo. Napahilamos na nga lamang siya sa muka at mabilis na pumasok sa sasakyan nito para sana habulin si Rhea, pero hindi nga siya makaalis-alis dahil sa mga taong naroon. Hanggang sa bumagsak na nga lang ang balikat nito nang mapagtantong natakasan na naman siya ng dalaga. Sa kabilang banda, hinihingal naman si Rhea nang makarating nga sa highway, pero nakangiti ito dahil mukhang hindi na siya nasundan pa ni Raven. Agad naman siyang sumakay ng jeep na dumaan at doon lang napanatag ang loob nito. Nang makarating siya sa bahay nila, ay naabutan nga nito ang anak na gumagawa ng takdang aralin. Nang mapansin na nga siya, ay malawak itong napangiti. "Mama!" Mabilis siyang lumapit kay Rhea at mahigpit itong niyakap. Tila natanggal naman ang pagod ni Rhea at nawala saglit ang isip nito. Ang problema sa sandaling kayakap ang anak. "Kumain ka na ba, anak?" Mahinahon nga niyang tanong at kinurot pa nga ang ilong ng bata. "Hindi pa po. Wala na po kasi tayong bigas, mama eh." Malungkot namang saad ng bata. Bumagsak din ang balikat ni Rhea at bahagyang naawa sa anak. Mabuti na lang at binigay na ang huling sahod nito kanina, kaya yun na ang ginamit niyang pambili ng pagkain nila. Dahil huling sahod na nga niya, ay binili na nga niya ng paboritong pagkain ang anak na fried chicken, kaya naman mas lumawak ang ngiti ng anak nang ipakita ito ni Rhea. "Yay! Chicken!" Masayang sigaw ng bata habang tumatalon-talon pa nga. Napailing na nga lamang si Rhea sa reaksyon ng anak. At pagkatapos din nun ay kumain na nga sila. Pero habang kumakain ay napapansin nitong maya't maya tinatapik ng bata ang dibdib. "Nak, okay ka lang ba?" Tanong ni Rhea nang mapansing tila hindi na ito mapakali. Pero hindi nakasagot si Abby dahil tira na hirapan na nga itong huminga at nagsimula na nga ring umiyak. "Abby!" Sa taranta niya ay agad niyang binuhat ang anak at mabilis itong humingi ng tulong para dalhin siya sa ospital. "Ma, hindi po ako makahinga." "Shh! Huwag ka munang magsalita. Kalma ka lang, anak, ha? Nandito lang si mama." Pagpapakalma ni Rhea sa anak. Nang makarating sila sa ospital ay doon nalaman ng babae na may sakit palang asthma ang anak niya. Dagdag gastusin na naman ito, kaya hindi niya na nga alam ang gagawin niya. Saan siya kukuha ng pera? Ang natitirang sahod nito ay nakahanda na para sa pambayad nila sa mga bayarin sa bahay, hanggat wala pa nga siyang trabaho ulit. Pero hindi ito handa para sa hospital expenses. Wala pa itong pambayad sa hospital bills at gamot. Naisipan niyang kontakin ng pamilya nito, pero nahihiya rin siya lalo pa at sinabi nito dating kaya niyang mabuhay nang wala sila. Isa rin sa nagpalaki ng gulo ay ang pride niya na labis nga niyang pinagsisisihan ngayon. "Ma?" Agad namang nilapitan ni Rhea ang anak nang tawagin siya nito. Kasalukuyan itong nakakonfine ngayon at kailangan munang mabayaran ang hospital bills bago makalabas. "Ano yun, nak? May masakit ba sa'yo, ha? Sabihin mo kay mama." Mabuti na nga lamang at dahan-dahang umiling ang bata. "Wala po. Sorry, ma." Tila nanlalambot na naman ang ekspresyon ni Rhea nang makita ang kalagayan ng anak. "Sorry po. Tumagdag pa po ako sa problema niyo, mama." "Anak, hindi. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kay mama, okay? Magpapagaling ka lang riyan at ako nang bahala." Dahan-dahang tumango si Abby pero bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Nasasaktan si Rhea sa kalagayan ng anak, pero kailangan niyang
magpakatatag para rito. Lumabas muna siya ng ospital at ilang beses na bumuntong hininga bago muling nilagay ang SIM sa telepono nito. Ayaw niya na sana itong gawin pero mukhang kinakailangan para sa anak niya. Ngayon, hindi niya na ito gagawin para sa sariling luho, kundi para maipagamot ang anak niya. Iyon na lang ang nasa isip ni Rhea nang muling tawagan ang numero ni Melody at mabilis naman itong sinagot agad ng babae. "Oh, Rhea, napatawag ka. Nagbago ba ang isip mo?" Matagal bago nakasagot si Rhea. Ilang beses pa nga siyang huminga ng malalim bago pikit matang tinanggap. Ito na siguro talaga ang kapalaran niya. "Ano bang gagawin ko?" Narinig niya na tila natutuwang tinig ni Melody sa kabilang linya saka ito nagsalita. "Sabi na nga ba kailangan mo rin ng tulong ko." "Para lang to kay Abby." Tanging sagot na nga lamang ni Rhea. "Okay, actually, pwede ka nang magsimula ngayon." "Ora mismo? Nasa ospital pa ako. Hindi pa pwedeng iwan ang anak ko nang walang kasama rito." Naiinis nga na saad ni Rhea pero hindi niya iyon pinahalata kay Melody. "Anak?" Agad namang natigilan ang dalaga nang marinig ang tinig ng laki mula sa likod nito. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at nilingon niyon pero nanlaki ang mga mata niyang makita si Raven dito. "Ikaw na naman?" Kulat na tanong ni Rhea kung bakit ba sa tuwing malala ang problema niya, nandoon ito pasulpot-sulpot. "May anak ka?" Muling tanong ng lalaking nasa harapan niya at wala itong emosyon. Hindi agad nakasagot si Rhea. Hindi nito pwedeng ipaalam sa lalaking kaharap na may anak sila. Na anak ni Raven si Abby. Dahil unang-una, sa lahat ay kasalanan itong lahat ni Rhea. Hindi niya na hinanap pa si Raven nang malamang buntis ito. Sa halip ay nagtago dahil sa kanya na nga rin mismo nanggaling na hindi niya ito responsibilidad sapagkat tinulungan niya lang ang babae. Ano ginagawa mo rito? Palagi ka nalang sumusulpot kung saan." Pag-iiba niya ng usapan. Pero pangungulit ng lalaki. "I'm asking you, may anak ka?" Pagbabaliwala ni Raven sa tanong ni Rhea. Pero umiwas lang ng tingin ng babae sa kanilagpasan, si Raven. Bigla siyang natakot sa katotohanang baka pag nalaman ni Raven na anak nila si Abby, ay kunin niya ang bata mula sa kanya. Ito ang kinatatakutan niya. Ito ang kinatatakutan niyang mangyari kaya hindi dapat malaman ni Raven ang totoo. Itatago nga niya ito sa buong makakaya niya. "Tatakasan mo na naman ba ako? Oh, come on, Rhea. Kahit saang lupalop ka pa pumunta, mahahanap at mahahanap kita." Agad ding natigilan si Rhea sa paglalakad nang mapagtanto nga nitong ilang segundo pa siyang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa hinarap nga muli si Raven. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Sa pagkakatanda niya kasi ay hindi nito sinabi ang pangalan niya. Kahit nga ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi niya rin alam kung anong pangalan. Basta't ang alam lang niya ay ang mukha ng isa't isa. "That's not important. Sagutin mo ang tanong ko." "Mama!" Pero agad din nanlaki ang mga mata ni Rhea nang marinig ang boses ng anak na papalapit sa kanila. "Abby, anong ginagawa mo rito? Bakit ka andito sa labas? Malamig, pumasok ka na." Nagpapanik na saad niya sa kabinuhat ang anak. "Hinahanap po kasi kita eh." "Halika na sa loob. Baka lumala pa ang sakit mo. Malamig dito." Nagmamadali si Rhea na pumasok sa loob pero agad din siyang pinigilan ng anak. "Ma, wait lang po." Saad ng bata sa katinuro ang nasa likod nila. Sa kabilang banda, si Raven. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Abby. "Why does she look a lot like me?" Tanong nito sa sarili habang nakatingin din si Abby sa kanya. Hindi alam ni Rhea
kung ano ang gagawin nito kaya naman mabilis na nga lamang siyang naglakad, papalayo pero agad na hinawakan ni Raven ang kamay niya. Abby. Tanging saad lang ni Raven habang nakatingin sa bata. Hindi nito maintindihan ang nararamdaman. Dahil tila ba may pangungulila sa loob niya na hindi niya rin maipaliwanag nang makita ang bata. Ano ba? Gusto mo bang sumigaw din ako rito? Baby, how old are you? Pagbabalewala nga ni Raven sa sinabi ni Rhea at nakatuon lamang ang mga mata nito sa bata. 5 years old po, turning 6. Sagot ni Abby. Hindi naman agad nakasagot si Raven. Nalipat lang ang tingin nito kay Rhea saka siya tinignan ng matalim. Tell me the truth. Is she my daughter? No. Matigas na sagot ni Rhea saka muling tinangkang umalis pero nakahawak pa rin ng mahigpit si Raven sa kanya. Nagtatakang tanong naman ng anak ni Rhea na si Abby. Di ba po, patay na si Papa? Sabi mo po na aksidente siya nung baby pa lang ako. Inosenteng saad naman ni Abby habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa na halatang naguguluhan. Patay? Muling tanong ni Raven. Pwede ba? Hayaan mo muna akong dalhin siya sa loob para makapagpahinga na. Magkakasakit siya dito. Naiinis na ngang saad ni Rhea sa kapilit na inalis ang pagkakahawak ni Raven. Isang sagot lang ang kailangan ko, Rhea. Bakit hindi mo masabi? Napabuntong hininga ang babae sa kahinilot ang sentido nito. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw at unti-unti niya nang nararamdaman ng pagod. Bakit mo po sinisigawan si Mama? Bad ka? Sigaw ni Abby na ikinagulat ni Raven. Masama ang tingin sa kanya ng bata saka ito bumaba mula sa pagkakabuhat ni Rhea at niyakap ito. No, baby. I mean, tinatanong ko lang siya. Malumani na paliwanag ni Raven. Saka sinubukang lumapit kay Abby. Wag po kayong lalapit. Hindi po namin kayo kilala. Mangiyak-ngiyak na saad ni Abby kaya naman tila may tumusok sa puso ni Raven. Hanggang sa maya-maya ay tila hindi na naman makahinga ang bata. Agad na nagpanik si Rhea at si Raven. Tila hindi rin alam ang gagawin. Abby! Abby! Sinubukan muling buhati ni Rhea ang anak pero dahil sa pagod ay tila hindi niya nga ni ito kaya. Naiiyak na nga rin siya habang nakikita ang sitwasyon ni Abby. At dahil sa hina, napaupo na nga lang siya sa sahig. Pero hindi siya sumuko. Muli niyang sinubukang buhatin si Abby pero bago niya pa man magawa, naunahan na nga siya ng lalaking kausap at mabilis na pinasok sa loob. Masyadong mabilis ang naging pangyayari. Natagpuan na nga lang nila ang sariling nakaupo sa mga upuan sa labas ng kwarto ni Abby. Tahimik silang dalawa hanggang sa maya-maya ay muling nagsalita si Raven. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Sagot ng babae. Really? Hindi mo pa rin ba talaga aaminin? Then fine, ipapa-DNA test ko siya at oras na malaman kong anak ko nga siya, kukunin ko siya sa'yo. Lalo na, tinago mo pa siya sa akin at balak mo pang itago. Kung totoo man na anak ko siya. Agad na natakot si Rhea nang marinig yun mula kay Raven pero mariin itong sinarang kamao at tinampatan ang matalim na tingin ng lalaki. Hindi mo siya makukuha sa akin. Hindi mo ko kilala. Sagot din ni Raven habang matalim na nakatingin sa kanya. Doon tila unti-unting nanlulumang babae. Ito ang kinatatakutan niyang mangyari. Hindi niya kayang mawalay sa anak. Ito lang ang lakas niya. Siya na lang ang mayroon ako. Huwag mo naman salang ipagkait yun. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Panimula niya saka bumaba ang tingin nito sa mga kamay na nakapatong sa hita niya. Hindi ko kakayanin kung pati siya mawala sa akin. Tandaan mo yan.
Pero sagot naman ni Raven sa matigas na tono. Hindi mo na ako mauutos sa pagdadrama mo. Wala akong pakialam sa opinion mo. Sagot ni Rhea na siyang ikinagulat ni Raven. Ipaglalaban ko ang anak ko. Magkamatayan man tayo. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Then lumabas din ang katotohanan. She's really my daughter. Paghuli sa kanya ni Raven. Kaya naman, natahimik lang si Rhea. Hindi na nga sumagot pa ang babae kaya tila naiinsultong tumawa si Raven. Diba? Anak ko nga siya. Tumango-tango nga siya. At tinago mo siya sa akin sa loob ng 5 taon? Tila nagpantig naman ang tenga ni Rhea, kaya salubong ang kilay niyang muling tumingin kay Raven. Ikaw na rin ang nagsabi dati, diba? Whatever may happen, it is not your responsibility anymore. But I still deserve to know. Pakikipagtalo pa ng lalaki. Para saan pa? Para ipamukha sa akin na disgrasyada ako? Hindi mo rin naman ako pananagutan, diba? Hindi kita hahanapin ng 6 na taon kung wala akong balak panagutan ka. Natigilan si Rhea sa narinig. Anong sabi mo? Muli niyang tanong pero umiwas lang ng tingin si Raven. Muli pa sanang magtatanong si Rhea. Pero bumukas na nga ang pinto ng kwarto. At lumabas nga mula roon ang doktor kaya agad silang napatayo. Dok, kamusta po ang anak ko? Agad na tanong ni Rhea. Maayos na ang lagay ng pasyente. Kailangan niya na nga lang magpahinga. Sagot naman ng doktor sa katipid ng umiti sa kanila at umalis na. Tila nabunutan naman ng tinik si Rhea at malakas na bubuntong hininga nang makaalis na ang doktor. Agad na nga rin pumasok ang babae sa loob para makita ang anak. Ganon din ang ginawa ni Raven. Nilapitan ito ang anak sa kapinagmasdan. Kamukhang kamukha niya talaga ito. Para bang girl version niya. Hindi niya nga rin napigilan ng sarili nang haplusin ang mukha ng anak habang natutulog. Si Rhea naman ay tahimik lang na nanonood sa ginagawa ni Raven. I've missed 5 years of your life. Sana nakita kitang unti-unting lumaki. Sana nabuhat kita nung baby ka pa. Sana akong nakarinig sa unang salitang binigkas mo. Here I am now, baby. I'm sorry for being late. Babawi si Papa sa'yo. Bahagyang nagulat si Rhea sa mga tinura ni Raven sa tulog na anak. Hindi nito inaasahang ganoon ang magiging interaction nila. Base kasi sa reaction niya, sa mukha niya at pananamit nito, inakala niyang walang pakialam sa kahit na kaninong lalaki. Kaya naman ganito na lang ang pagkabigla niya ngayon nang makita kung paano kausapin ni Raven si Abby. Pero bigla ring naalala ni Rhea ang trabahong inialok sa kanya ni Melody. Tamang-tama at nandito na nga si Raven. Pwedeng siya muna ang magbabantay sa anak habang wala siya. Saan ka pupunta? Maya-maya ay tanong ni Raven nang makitang paalis si Rhea. Magtatrabaho ako para may pambili ng gamot ni Abby at pambayad dito sa ospital. Total, nandito ka na rin naman. Ikaw na muna magbantay sa kanya. Paliwanag nga ni Rhea. Ano? Babalik ka sa club na yon? Hindi ka agad nakasagot ang babae. Umiwas lang siya ng tingin. Malamang narinig na nga ni Raven ang usapan nila kanina ni Melody. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Ginagawa ko lang to para sa anak ko. She's not your daughter. She is our daughter. Kaya ako nang bahala sa lahat ng gastusin niya rito. Sa hospital pati na rin sa mga gamot. Salitang pagtatapos ni Raven. Pero umiling si Rhea. Alam kong ginagawa mo yan para unti-unti siyang makuha sa akin. Hindi ako papayag. For God's sake, ginagawa ko to para makabawi sa ilang taon kong pagkawalay sa kanya. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo siyang ibigay sa akin. Pero bigyan mo ako ng karapatan pati ang anak natin. Muling natahimik na si Rhea sa sinabi ng lalaking kaharap. Mukhang hindi na nga rin siya mananalo sa pakikipagtalo niya kay Raven. Kaya bumalik na nga lamang ito sa upuan at doon muling naramdaman ang pagod. You should sleep too. I know how tiring this day was. Ako na ang bahalang magbantay sa inyo. Hindi na maintindihan ni Rhea
ang nararamdaman ngayon dahil sa pagiging considerate ni Raven. Unti-unting gumagaan ang loob niya sa hindi malamang dahilan, pero ayaw niyang magpatuloy ito kaya pilit niya na nga lang inialis iyon sa isipan at mabilis ding nakatulog. Nagising na lang siya kinabukasan dahil sa tunog ng plastic na tila may hinahanap doon. Nang tignan niya sa kama si Abby, nakaupo na nga ito habang kumakain ng prutas. Hinanap din ng mata niya si Raven pero wala na ito roon. Abby? Saad lang ni Rhea sa kanilapitan ng anak. Malawak namang ngumiti si Abby sa kanya. Good morning, Ma. Kain na po. Masayang bati ng anak saka inalukan siya ng prutas. Ubusin mo na yan, anak. Saan pa na nagaling ang mga to? Sa nurse po na nagbantay rito. Nurse? Opo, yung kausap niyo po kagabi na tinanong kung ako raw po ba yung anak niya? Mahinang natawa si Rhea sa sagot ng anak. Nurse? Hindi nito akalain na magpapakilala bilang nurse ang ama ni Abby na si Raven. Siguro ay hindi niya alam kung paano ipapaalam o sasabihin sa batang totoo. Binilhan ka po pala niya ng sopas. Tinanong niya po kasi ako kung anong paborito mong pagkain, kaya sinabi ko po ito. Binilhan niya rin po ako ng chicken. Bahagya pang nagulat si Rhea dahil doon, hindi niya akalaing pati siya ay aalalahanin pa nga ng lalaki. Nasaan siya? Tanong na nga lang ni Rhea sa kanilibot ang tingin sa buong kwarto. Umalis na po eh. May work pa raw pero babalik din po siya mamaya. Sagot ng anak sakay pinagpatuloy ang pagkain. Alam mo ba, Ma? Ang bait po pala niya, no? Nagsorry siya sa akin pagkagising ko dahil nasigawan kanya kagabi. Tapos sabi pa niya, Daddy na lang daw ang itawag ko sa kanya. Hindi naman po pwede yun, di ba? Kasi may papa na po ako. Baka magtampo po yun. Tapos multuhin ako. Mahabang litanya ng bata na may kaunting pagtawa pa. Napangiti naman si Rhea dahil bumabalik na rin ang sigla ng anak. Umupo siya sa tabi nito. Saka hinawakan ang parehong kamay niya. Nak, paano kung sabihin ni Mama na hindi pa talaga patay ang papa mo? Magagalit ka ba sa akin? Hindi kaagad nakasagot si Abby. Nag-isip pa ito ng ilang segundo bago sumagot. Hindi po. Kasi ibig sabihin nun nandito pa si Papa. Pwede pa natin siyang makita, di ba po ba? Dapat happy ako? Nakangiting sagot naman ng inosenteng bata. Napangiti rin doon si Rhea. Pero kung totoo nga po yan, gusto ko po maging Papa. Si Tito Raven. Kumunot ang noo ni Rhea. Tito Raven? Sino yun? Yung nurse po na nagbigay sa akin nito. Gusto niya nga po sana, Daddy. Ang tawag ko sa kanya pero dahil may papa na ako, sabi ko Tito lang po ang tawag ko sa kanya. Nahulog naman ang panga ni Rhea sa narinig. Doon lang ito napagtanto na hindi niya man lang alam ang pangalan ng ama ni Abby at hindi niya rin naisipan pang itanong iyon. Raven pala ang pangalan niya. Saad na nga lang nito sa sarili at bahagyang napangiti. Pati pangalan, Pogi. Ano po? Tanong ni Abby at doon lang nabalik sa realidad ang babae. Wala anak. Kumain ka na dyan para gumaling ka na at makalis na tayo rito. Gusto mo ba yun? Saad lang ni Rhea sa kainayos ang mga pagkain naroon. Si Mama, nakangiti. Crush mo po ba si Tito Raven? Pang-aasar nga ng anak dahilan para mapatawa si Rhea. Hindi kumain ka na nga riyan. Pero tumawa lang ang anak at maya-maya pa ay may papel na iniabot sa kanya. Pinapabigay niya po pala. Ano to? Tanong ni Rhea saka inabot nga. Ang isang papel, pero nanlaki ang mga mata niya. Nang makitang resibo yun ang bill nila sa ospital. Ibig sabihin, payad na sila. Hindi siya makapagsalita habang nakatingin lang doon. Tila nabunutan siya ng tinik dahil wala na silang poproblemahin pa sa bill nila. Habang si Abby ay inosente lang na nakatingin sa kanya. Sa tuwa niya ay hindi na nga niya napigilang mapaluha at mapayakap sa anak. Ma,
Ano pong nangyayari? Nag-aalala namang tanong ng anak, pero mahina lang na natawa si Ria. Wala anak, masaya lang si mama. Gumanti na rin ng yakap ang anak at pagkatapos nun ay pinagsaluhan nga nila ang pagkain naroon. Gusto lang sabihin ni Ria ang totoo kay Abby, pero ayaw niyang pangunahan si Raven. Hihintayin na nga lang nito at sabay silang magsasabi ng totoo sa anak. Lumipas ang ilang oras at bumalik nga si Raven. May dala itong donut kaya naman labis ang tuwa ni Abby habang kinakain yun. At habang abala pa siya sa pagkain, ay saglit na nga na hinila ni Ria si Raven sa isang tabi para kausapin. Salamat pala Raven. Nahihiyang saad niya habang hindi makatingin sa mga mata nito. Umisilang si Raven. You finally know my name, Ria. Sinabi lang sa akin ni Abby. Pagkukwento naman ng lalaki, sinabi ko sa kanya dahil mukhang wala kang balak magtanong. Umuso lang ang babae. Nawala sa isip ko Pasensya na. Pumuntong hininga lang si Raven. Well, at least now you know. Paano naman si Abby? Kailan mo sasabihin sa kanyang totoo? Hindi kaagad nakasagot si Raven. Tila wala pa nga itong idea kung paano sasabihin sa bata. I don't know. Baka magalit siya. Ria genuinely smiled at him. Hindi siya magagalit. Alam mo bang gusto kanyang maging daddy? Namilog ang mga mata ni Raven sa narinig. Really? Parang batang tanong nga nito at parang excited pa nga. Why don't you tell her the truth? Then ask her. Sagot naman ni Ria. Panis, English yan. Natawa tuloy si Raven sa huling sinabi ng babae. Alright, let us tell her the truth. Sabay silang huminga ng malalim bago muling hinarap si Abby. Pero sa gulat nga ni Ria, nang papasok na nga sila sa kwarto, hinawakan ni Raven ang kamay niya. Naikinabilis nga ng tibok ng kanyang puso. Nak, may sasabihin kami sa'yo. Panimula nga ni Ria, saka umupo para pantayan siya. Inosente namang naghintay ng susunod na sasabihin ng bata at mahahalata nga ito sa kanyang nagniningning ng mga mata na nagtila nangungusap pa. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na paano kung buhay pa ang papa mo? Tumango lang ang bata. Opo. Muling huminga ng malalim si Ria. Well, buhay siya, Abby. At nasa harapan mo siya ngayon. Automatikong nalipat ang tingin ng bata sa likuran ni Ria dahil nandoon si Raven. Tahimik na pinagmamasa ng mag-ina. Ikaw po ang papa ko? Sa sandaling iyon ay tila hinaplos ang puso ni Raven nang makita ang tingin sa kanya ng anak na animoy nangungulila ito. Sunod-sunod namang tumango si Raven at hindi nito maipaliwanag kung bakit parang nagiging emosyonal siya ngayon. Yes, baby. Ngayon, pwede mo na ba akong tawaging daddy? Pati si Abby ay naging emosyonal. Nang sabihin iyon ng ama, nagsimula na ngang tumulo ang luha niya. Saka mabilis na lumapit kay Raven para yakapin ito. Daddy! Kahit si Ria, napatulo na rin ang luha nang makita ang magamang nagyayakapan. Hindi na rin nakatakas sa kanya ang tumulong luha mula sa mga mata ni Raven. Pero agad niya itong iniwas na makitang nakatingin si Ria. Nahihiya siguro. Pero wala naman dapat ikahiya dahil sa totoo lang, tila mas humanga nga si Ria kay Raven dahil sa kanyang nasaksihan. Maya-maya lang ay inaya nga rin ni Abby si Ria sa yakapan nila, kaya naman akala mo ay buong pamilya sila ngayong nagyayakapan. Pero sabi ni Mama, patay na po ang papa ko Muli pang tanong muli ni Abby nang matapos nga sila sa yakapan. Pero pagpapaliwanag naman ni Ria, Nak, sinabi ko lang yon para hindi ka na masyadong magtanong tungkol sa papa mo. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo ang kalagayan namin. Paliwanag nga ni Ria. Nag-away po ba kayo ng matagal kaya po ngayon niyo lang siya pinakilala sa akin? Muli nitong tanong.
Nagtinginan naman si Ria at Raven. Kilala ni Ria ang anak at alam nitong hindi nila sila titigilan sa kakatanong na kung anong nangyari. Maiintindihan mo rin ang lahat kapag malaki ka na, Abby. Sa ngayon, ayusin muna natin ang mga gamit mo para makalis na tayo rito. Pag-iiba nga lang ni Raven ang usapan at ipinagpasalamat naman iyon ni Ria. Aalis na po tayo? Yes, and from now on, sa akin na kayo titira. Babawi si Daddy sa'yo, okay? Namilog naman ang mga mata ni Ria dahil hindi nga nila napag-usapan niyon. Biglaan naman ata ang desisyong ito ng lalaki. Wala yan sa usapan, Raven. Singit nga ni Ria na salubong ang kilay na nakatingin sa lalaki. At sabi nga ng lalaki, may asma si Abby. Hindi ako papayag na bumalik kayo sa dati niyong tinitirahan dahil hindi yun safe para sa kanya. Pagpapaliwanag naman ni Raven. Pero bakit parang biglaan naman yata? Tanong nga nito. Bakit ko pa patatagalin? 5 taon. 5 taon kong hindi nakasama ang anak ko, Ria. Hindi agad nakasagot ang babae, pero hindi pa rin siya kampante na doon sila parehos titira sa bahay ni Raven, lalo pa't hindi niya pa naman ganoon kakilalang lalaki. Pero, whether you like it or not, sa akin kayo titira. Pagsasalitang tapos ni Raven. Nakakunot na tuloy ang bata at tanong nga niya, nag-aaway po ba kayo? Muling tanong nito na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Agad namang napalitan ng ngiti ang busangot na muka ni Ria nang harapin si Abby. Saka ito mabilis na umiling. No anak, ganito lang talaga kami mag-usap. Sagot naman ni Ria saka pinandilatan ng mata si Raven. At talagang hindi sila tinigilan ng tanong ni Abby dahil kahit nasa sasakyan na nga sila pauwi sa bahay, ni Raven ay pinaulanan nga sila ng tanong ng bata. Saan po kayo nagkakilala ni Mama, Daddy? Nagulat naman si Raven sa tanong nitong biglaan. Ha? Hindi niya alam ang isasagot dahil hindi naman pwedeng sabihin ito na sa club o bar nga sila unang nagkita dahil hindi pa yun maiintindihan ng bata. Sa restaurant, Abby. Oo, doon kami nagkakilala. Mabilis namang salo na sagot ni Ria. Talaga po? Sino pong unang na in love? Saan po ba kayo kinasal? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin, Papa? Mahal mo po ba kami ni Mama? Bakit hindi mo po kami dinalaw? Bakit hindi ka po nagpakita nung maliit pa ako? Sunod-sunod nga na tanong niya. Dahilan para pagpawisan ng malamig si Raven. Nak, galing sa trabaho ang daddy mo. Pwede bang mamaya ka na lang magtanong pa uwi? Pakiusap ni Ria sa katipid ng initian ng anak. Ngumuso naman si Abby. Ano po bang work ni Daddy? Muling tanong ng makulit na bata pero napaka-cute. Napatingin si Ria kay Raven dahil kahit siya ay hindi naman alam kung ano ang trabaho nito. Hinintay niya na nga lamang na si Raven mismo ang sumagot. Sa office, baby. Maikling sagot lang ni Raven. Hindi nga nito in-specify kung anong trabaho niya roon pero ang totoo ay isa siya sa nagmamay-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Ayaw lang nitong sabihin iyon mismo sa harap ng bata dahil baka isipin ni Ria na napakayabang niya at baka magulat nga lang sila. Hindi na sumagot pa ang bata. Inantok na nga rin ito kaya agad din siyang nakatulog. Inabot pa nga ng ilang oras ang biyahe nila at bandang 9:00 na nga ng gabi nang makarating nga sila sa bahay ni Raven. Agad namang namangha si Ria sa lugar dahil napakalaki ng bahay nito. Sinalubong kaagad sila ng mga maid at mukhang inaasahan na sila roon dahil hindi na nagulat o nagtanong man lang ang mga ito nang makitang mag-ina. Magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Saad nga ni Raven nang makapasok sila sa loob at buhat-buhat nito si Abby. Sinundan naman siya ni Ria paakyat sa taas at nagtungo nga sa isang kwarto. Nagulat din siya nang makitang nakaayos ng kwartong iyon para sa bata dahil may mga laruan pang naroon.
Kaninong kwarto to? Tanong ni Ria. Obviously kay Abby. Sagot naman ni Raven sa kadahan-dahang inihiga si Abby sa kama. Mahimbing na natutulog ito. Nakalaan na ba to para sa magiging anak mo at ganito na kaagad ang ayos? Natatawang ani pa nga ni Ria. Kanina ko lang pinaayos ang mga yan. Sagot naman ni Raven kaya bahagyang nagulat si Ria. Pinaghandaan pa talaga to ng lalaki? Sabi nga nito, na tila namamangha. Katabi lang nito ang kwarto ko. Dagdag pa niya kaya naman tumango si Ria. Sige, okay na kami rito. Salamat ha. Sagot ni Ria sa kanginitian si Raven. Dito ka matutulog? Ha? Oo naman, bakit? Makahulog ang umisi si Raven at hindi iyon nakatakas kay Ria. Wala naman, akala ko kasi tatibihan mo ako matulog. Namilog ang mga mata ng babae dahil sa sinabi ni Raven. Pilyo at muntik na nga niya itong masigawan. Mabuti na lang at tulog ang anak kaya hinampas na nga lang niya ito sa braso saka ito tinulak palabas. Bastos, pabulong nga nitong sabi. Baka kasi magising si Abby. Tatawa-tawa namang naglakad palabas si Raven habang namumula na sa inis si Ria. Nang isasara na nga sana ng babae ang pinto, ay muling sumingit si Raven. Kung sakaling magbagong isip mo, nasa kabilang kwarto lang ako. Muling pangaasar nito dahilan para malakas na maitulak ni Ria. Ang pinto pasara. Muntik pa ngang maipit ang lalaki pero mabuti naman at mabilis din itong naialis ang kamay roon. Mabilis ang tibok ng puso ni Ria nang tuluyan nang maisara ang pinto. Hindi nito akalaing may pagkapilyo rin pala ang lalaki. Kung titignan lang kasi, mukha itong suplado, seryoso, walang pakailam sa paligid niya. Kahit na hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Raven, ay pinilit pa rin ni Ria matulog. Naging maayos naman ang unang linggong pamamalagi nila rito at nakilala niya ang mga maid ni Raven dahil tanging iyon lang ang mga nakakausap niya roon sa tuwing may pasok ang lalaki. Nakikita niya ring bumabawi nga si Raven dahil palagi itong maaga umuwi at pinapasyal si Abby. Kasalukuyang tumutulong sa pagluluto si Ria nang makaranig nga ito ng dalawang taong nag-uusap sa labas. Nilapitan niya ito at nabosesa niya agad si Raven pero hindi pamilyar sa kanya ang boses ng babaeng kausap nito. Now I know kung bakit palagi kang busy. Sila na palang pinagkakabisihan mo ngayon. Saad ng kausap nitong babae. Wala akong panahong makipagtalo sa iyo, Sofia. Umalis ka na. Sagot ni Raven. Nanatili lang na nakikinig si Ria. Really? Madali na lang para sa iyo na paalisin ako? Dahil may bago ka na? Is that your reason? Narinig niya ang malakas na buntong hininga ng lalaki. Paulit-ulit na lang. Sabi nga nito. Pero agad din siyang nataranta. Nang pumasok na nga sa loob si Raven, kaya naman nagulat din ito nang makita si Ria roon. Sunod namang pumasok ang tinawag nitong Sofia at bagyaring nagulat nang makita siya. So, siya ba? Siya ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Maarteng tanong ng babae at pinasadahan ng tingin si Ria. Pababa, pataas. Hindi ko sinabing pumasok ka, Sofia. Umalis ka na. Malamig na saad ni Raven sa babae. Alam mo bang nasasaktan na ako sa ginagawa mong to, Raven? Girlfriend mo ko, pero palagi na lang akong nakikiusap sa oras mo. Nanlaki ang mga mata ni Ria nang dahil sa narinig. Girlfriend? Napahilot lang ng sentido si Raven dahil mukhang pagod na itong makipagtalo pa sa babae. Yes, I'm his girlfriend. Muling saad ni Sofia. Sa kanya tinaasan ng kilay si Ria. Tila may tumusok naman sa puso ni Ria nang marinig ang katagang yon. Hindi nabanggit sa kanya ni Raven na may girlfriend pala ito, kaya naman hindi niya maiwasang mainis ngayon sa lalaki. No, wala akong girlfriend. Ipinagkasundo lang siya sa akin ng parents ko, pero nang mamatay sila, ay tapos na rin kami. Sagot nga ni Raven pero sinamaan lang siya ng tingin ni Sofia.
Hindi ako pumayag sa breakup, Raven. Kaya, girlfriend mo pa rin ako technically. Pakikipagtalo naman ni Sofia. Raven seems like he's done arguing with the woman. Masyadong mapilit si Sofia at kahit anong gawin o sabihin ito ay hindi niya ito pakikinggan. I'm tired, Sofia. Umalis ka na, please. Muling saad ni Raven. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo rin pinapaalis ang babaeng to. Imagine, my girlfriend ka pero may ibang babae kang binabahay rito. Nagsimula ring tumaas ang boses ni Sofia kaya bahagyang nabahala nga si Rhea dahil natutulog lang sa taas si Abby. Baka magising ito at maabutan silang nag-aaway. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na nga kita girlfriend? Hindi na nga rin napigilan ni Raven ang pagtaas ng boses nito. Oh really? So, itong babaeng to na ba ang girlfriend mo ngayon? Dinuro pa nga ni Sofia si Rhea. No, mabilis na sagot ni Raven. Dahilan para bumigat na rin ang loob ni Rhea. Totoo naman ang sinabi ni Raven, pero hindi niya lang din maiwasang masaktan sa hindi malamang kadahilanan. Hindi naman pala eh. So bakit siya nandito? Alam ko na. Katulong mo to? Mariing isinara ni Rhea ang kamao dahil na-insulto sa sinabi ni Sofia. Sasagot na sana siya pero naunahan ito ni Raven na siya ring ikinatigil niya. That will never happen because she's my wife. Kahit si Sofia ay natigilan din sa sinabi ni Raven. Tila pinoproseso pa nito ang narinig bago nagpalipat-lipat ang tingin kay Rhea at Raven. What did you just say? Nangihinang muling tanong ni Sofia. I said, she's my wife. So please, have some respect to yourself and leave her home alone. Salitang pagtatapos ni Raven, saka itinuro pa ang pintuan na dapat daanan ni Sofia. Ngunit hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan ng dalaga. Tila hindi pa nito naniniwala pero wala ring salitang lumalabas sa bunganga niya hanggang sa, Mama? Daddy? Sabay silang napalingon sa batang nasa hagdan na tila kagigising lang. Abby! Mabilis naman siyang nilapitan ni Rhea. Ano pong nangyayari? Tanong ng bata habang kinukusot-kusot pa ang mata. Who's that brat? Bakit kamukha mo siya? Agad ding tanong ni Sofia kay Raven. Isn't it obvious? She is our daughter. What? Hindi na makapaniwalang tanong ni Sofia. This is unbelievable. You cheated on me? I didn't, Sofia. Hindi kita itinuring na girlfriend. Tsaka, sinabi ko naman na yun sa'yo, diba? Pero pinipilit mo ang sarili mo. Baka nakakalimutan mo. Ipinagkasundo lang tayo. Napabusangot nga si Sofia at sagot na, But still, get out. Muling pagpapalayas ni Raven sa babae. Raven? I said get out. Sigaw na nga ni Raven dahilan para magulat si Sofia. Kaya wala na nga rin itong choice, kundi umalis na lang. Hindi pa tayo tapos, Raven. And you? Turo ni Sofia kay Rhea. I'll come back and definitely pull your hair. Hindi na ito pinakinggan pa ni Rhea dahil wala naman siyang pakialam. Hanggang sa tuluyan nang nakaalis si Sofia at doon lang tila nakahinga ng maluwag si Raven. I'm sorry from what happened earlier. Masyadong makulit yung si Sofia at tayo talaga akong tantanan. Paghingi nga niya ng paumanhin kay Rhea. Sino po ba siya, Daddy? Muling tanong ni Abby. A former friend, kaibigan ko lang siya, anak. Simpleng sagot lang ni Raven habang nakatingin kay Rhea. Hindi siya tinatapunan ng tingin ng babae. Rhea, I'm sorry. Muling saad niya pero tumango lang ang babae nang hindi tumitingin sa kanya. Maghahanda lang ako ng merienda. Ipapasyal mo ba ulit si Abby? Pag-iiba na nga lang ni Rhea ng usapan. Kayong dalawa ang ipapasyal ko. Sana kung papayag ka. Sagot nga ni Raven. Talaga po, Daddy? Saan po? Nai-excite namang tanong ng bata. You will know later.
Maligo ka na para makapaghanda na. Nakangiting sagot ni Raven sa anak. Agad namang tumango ang anak, saka mabilis na bumalik sa kwarto nito para maligo. Nang silang dalawa na nga lang ang naiwan doon ay tumikhim si Raven. Hindi ka pa ba magayos? Tanong niya. Kayo na lang ni Abby. Tutulong na rin ako rito kay Manang na magluto. Sugot ni Rhea saka babalik na nga sana sa kusina. Pero hinawakan ni Raven ang palapulsuhan niya kaya napatigil ito. Gusto ko kasama ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rhea sa sinabing yun ni Raven. Hindi niya magawang tumanggi pero hindi rin siya makauo dahil naiinis pa rin ito sa lalaki. Please, pakiusap pa nga ni Raven dahilan para halos manghina na ang tuhod niya. Hindi nito maiwasang maipagkumpara ang turing ng lalaki sa kanya na turing nito kay Sofia kanina. Oo na. Magbibihis na ako. Pagpayag ni Rhea nang hindi tinatapunan ng tingin si Raven. Napangisi naman ang lalaki nang mapapayag niya ito kaya malawak din ang ngiti habang naghihintay sa magina niya. Unti-unti ring napapalagay ang loob niya kay Rhea. Hindi niya maintindihan pero nasanay na nga siyang nakikita ang magina niya. Hindi malinaw kung anong meron sa kanila ni Rhea pero malinaw sa kanya ang nararamdaman niya. Gusto niya lang itong iparamdam sa babae at nang maging handa rin ito sa mga susunod na mangyayari. Naghintay pa nga siya ng halos kalahating oras bago sabay na bumaba si Rhea at Abby. Napangiti naman ito nang makita ang magina. "You look gorgeous." Puri nga ni Raven kay Rhea na hindi ito inaasahan ng babae dahil ngayon niya lang pinuri ang babae. Awkward lang. Nangumiti si Rhea bilang tugon. Malawak naman ang ngiti ni Abby habang nakatingin sa mga magulang nito. "Let's go na po." Na-e-excite na sabi ng bata saka nauna na nga pumasok sa loob. Habang nasa biyahe ay masayang nakatanaw ang kanyang mag-ina sa labas habang siya naman ay napapasulyap sa kanila mula sa rearview mirror. Hindi matanggal sa mga labi ni Raven ang matatamis ng ngiti. Mabilis lang ang naging biyahe nila at ilang minuto lang ay nakarating na nga sila sa isang amusement park. Labis naman ang tuwa ng bata na napapatalon pa habang nakikita ang mga rides doon. Kung ano-ano, ang mga tinuturo ni Abby na sasakyan at lahat yun ay sinakyan nila. Napapatawa na nga lang rin si Rhea dahil sa kakulitan ng bata hanggang sa nagpabili nga ito ng ice cream. Kaya naman tahimik sila ngayong nakaupo sa bench habang kumakain. "Thank you po rito, Daddy." Natutuwang saad ng bata na nagpangiti kay Raven. "Anything for my daughter." Sagot naman ni Raven sa kamahinang kinurot ang pisngi ni Abby. Tahimik lang si Rhea hanggang sa mapatingin sa kanya si Abby at mahining itong natawa kaya naman nagtaka siya. "Bakit? Anong nakakatawa?" Nagtatakang tanong ni Rhea. Pero hindi sumagot si Abby. Sa halip ay kinalabit lang nito ang ama saka itinuro ang mukha ni Rhea. Tinignan din niyon ni Raven. Napangiti rin nang makita ang mukha ni Rhea. "Hoy, anong nakakatawa?" May halo nang ang pagdududang tanong ni Rhea. Saka kinapa ang mukha niya. Baka may dumi roon. "Ang kalat mo namang kumain." Saad ni Raven sa pinunasan ng ice cream sa gilid ng labi ni Rhea. At namula ang pisngi nito matapos iyong gawin ni Raven. Hindi na nga siya nakasagot pero si Abby natatawa pa rin. "Ikaw Abby pinagtatawanan mo na si Mommy." Kunyari ay nagtatampo pa nga niyang saad sa anak. "Hindi po Painosente namang sagot ng bata, saka tumingin sa ama nito at sabay silang natawa. Tila musika naman sa pandinig ni Rhea, ang tawa ni Raven at Abby. Ang natural lang pakinggan ng tawa ni Raven, halatang masaya ito at hindi napipilitan lang, kaya naman hindi niya maiwasang mapatitig sa kanya nang may halong pamamangha. Hanggang sa napansin niyon ni Raven kaya napatitig nga rin siya kay Rhea. "Nahuhulog ka na ba sa akin?" Tanong niya dahilan para bumalik si Rhea sa ulirat at pambilis na iniwas ang tingin. "Hindi ang pangit kasi ng tawa mo." Defensive na sagot ni Rhea na siyang ikinatawa ang muli ni Raven. "Sus,
Napopogyan ka lang sa akin eh. Pakikipagtalo pa nga ni Raven, kaya naman tinignan siya ng masama ni Rhea. Patuloy siyang inasar ng dalawa, pero hindi magawang mapikon ni Rhea dahil natutuwa pa ito na magkasundo na ang mag-ama. Pinagpatuloy nila ang pamamasyal at nang mapagod na nga sa paglalakad si Abby, binuhat ito ni Raven at pinaupo sa batok niya. Doon ay tila nakasakay sa isang ride si Abby at tuwang-tuwa ito habang nilalaro ang ama. Dito lang nakita ni Rhea ng labis ang tuwa ng anak. Napapalakas pa nga ang tawa nito na minsan ay napapatingin pa ang ibang tao sa kanila. Ang cute nilang pagmasdan at hindi mapigilan mapangiti si Rhea. At sa mga sandaling yun ay tila unti-unting lumilinaw ang nararamdaman niya. Na hindi man siya sigurado sa kung anong meron sila, pero para sa kanya, ang dalawang taong ito ay espesyal na sa buhay niya. Paggabi na nang maupo sila sa bench. Dahil nakatulog na nga rin si Abby, buhat-buhat ito ni Raven na nakayakap sa kanya. Saglit lang silang nagpapahinga rito bago umuwi. Thank you, Raven. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian lahat ng to, pero maraming salamat talaga sa lahat ng ginagawa mo para kay Abby. Saad ni Rhea nang sandaling natahimik sila. This is my responsibility as a father. No need to thank me. Sagot lang ni Raven sa katipid ng umiti kay Rhea. Alam mo, sobrang layo ng una kong pagkakilala sa'yo. At sa pinapakita mo ngayon? Noong una kasi, na nag-meet tayo ang sungit-sungit mo. Natatawang saad naman ni Rhea. Mahinang natawa rito si Raven. Sino ba namang matutuwa kung bigla kang halikan ng hindi mo kakilala, di ba? Balik niyang tanong at doon naman natawa si Rhea. Tama nga naman. Sagot nito. Muli silang natahimik pero kalaunan ay tumikhim si Rhea. Sorry nga pala. Muling saad niya. Saan naman? Tanong ni Raven. Sa nagawa ko. Sa bigla kong pagpasok sa buhay mo. Nagkaroon ka patuloy ng anak nang hindi mo inaasahan. Sorry din kung nilihim ko to sa'yo. Ayoko lang kasing isipin mong baka perahan lang kita. Matagal bago nakasagot si Raven. Well, past is past. Ang mahalaga ngayon, kasama ko na si Abby. Isa pa, huwag kang mag-sorry dahil sa unang pagkikita natin. Kung hindi nangyari yun, wala si Abby ngayon. Seryosong sagot naman ni Raven. Napatango naman dito si Rhea. You know what? I should be the one thanking you. Binigyan mo ko ng anak. My life became brighter the moment I met Abby. Binago niya ang pananaw ko. Binago niyang lahat-lahat sa akin. Dagdag pa ni Raven na siyang bahagyang ikinagulat ni Rhea. Hindi siya kaagad nakasagot. Oh, natameme ka dyan. Muling saad ni Raven sa kamahinang napapatawa. Hindi ko lang kasi ina-expect na may ganitong side ka pala. Nahihiyang sagot ni Rhea habang hindi makatingin sa mga mata ni Raven. Me too. Gusto mo pa bang malaman ang ibang side ko? May halong pangasar sa tono niya na pinanliitan ng mata ni Rhea. But in one condition, dagdag pa niya. Ano yun? Date me. Namilog ang mga mata ni Rhea. Masyadong biglaan ang pagkakasabi ni Raven na hindi nito inaasahang masasabi niya yun ng diretsyo. Are you asking me to be your girlfriend? Kumibit balikat si Raven. Why should you be my girlfriend when you can be my wife instead? Besides, may anak na rin naman tayo, tsaka doon na rin pupunta yun. Napalunok na nga si Rhea dahil tila seryoso ang lalaki sa sinasabi niya. Nang ilang minuto na nga lang nakalipas at hindi pa rin nakakasagot si Rhea, ay mahinang natawa si Raven. You know what? Simula ng encounter natin sa club, hindi ka na nawala sa isip ko. It's not because of what we did, but it's because when I first saw you, I felt warmth. There's something special about you that I couldn't explain. Kaya nga kita hinanap ng 6 na taon. I just felt like there's a link between us. And I just found out na si Abby pala yun. Our daughter. Mahabang ang pagpapaliwanag ni Raven. Hinanap mo ba talaga ako ng 6 na taon? Muling tanong ni Rhea. Sa ng sinabi ni Raven,
ay tila ito lang tumatak at pinagtuunan niya ng pansin. Dahan-dahang tumango si Raven kaya muling napalunok si Rhea. Hindi niya ito inaasahan lalo pa at mistula lamang siyang dukha kung tutuusin. At ngayong nandito ka na ulit, bakit pa kita papakawalan, diba? Nagsimulang umingay ang paligid dahil sa fireworks display habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Sina Raven at Rhea. Hindi na maipaliwanag ang nararamdaman ni Rhea lalo pa at tila lumulutang na ito sa ulap matapos marinig ang sinabi ni Raven. Hanggang sa nilipat niya na nga lang ang tingin sa fireworks display at namangha rito. Ang ganda! Namamanghang saad niya. Haha? Napakaganda. Sobrang ganda. Sagot ni Raven at nang muling tumingin sa kanya si Rhea, ay nahuli nitong sa kanya nakatingin si Raven pero mabilis ding umiwas ng tingin at itinuon ang mga mata sa fireworks. At sabi nga ng lalaki, I'm not pressuring you, Rhea. Nasa sayo pa rin ang desisyon, muling saad ni Raven, habang nasa fireworks pa rin na nakatingin. Ilang minuto nga rin ang lumipas nang bumuga ng malalim na hininga ang babae. There's no reason for me to reject the father of my child. Isa pa, magaan din naman ang loob ko sa'yo. Sagot ni Rhea na nakuha agad ang atensyon ni Raven kaya mabilis itong napatingin sa kanya. So it's a yes? Kumibit balikat din ang babae. It's like exploring things, so let's try to work it out, okay? Gumuhit ang malawak ng ngiti sa mukha ni Raven. Mabilis itong umiling na siyang ipinagtaka ng babae. No, Rhea. We will definitely make this work. At sabay nga silang napangiti sa isa't isa. Never did they expect that the incident will place them in a moment like this. Maaari palang lumalim ang ganoong klaseng interaction kahit na hindi man kaaya-aya sa paningin ng iba. But the things happened in the past made them more wiser. Maraming natutunan si Rhea sa kabila ng mga napagdaanan niya. Ang dami niyang paghihirap pero worth it lahat ng yon nang mas makilala niya si Raven. Simula ng pag-e-explore niya para mas lalong makilala ang sarili, pati na ang ngayong bagong pamilya niya. At habang may fireworks pa nga rin, hindi na nga napigilan ng lalaki na halikan si Rhea. Nung una smack lang, hanggang sa naging masuyo at marahan na nga ito na tinugo na naman ng babae. Si Abby naman nang makita iyon, napapatakip nga siya ng kanyang mata pero napapapalakpak at the same time. At pagkatapos nga ng pag-amin na yon, totoo nga ang sinabi nila that they will definitely make things worse dahil matagal na nga silang magkasintahan kasama ang kanilang cute na anak na si Abby. At dahil malapit na nga rin magkaroon ng kapatid si Abby, magpapakasal na nga rin sa wakas sina Raven at Rhea. Sa tinagal-tagal nga na nagkahiwalay ang dalawa, sino ba namang mag-aakala na muli silang pagtatagpuin dahil sa nakaramdam nga si Raven ng koneksyon sa babae at pinahanap ito for 6 years. Gaya nga sa buhay, may mga bagay talaga na hindi agad-agad binibigay sa atin. Pinaghihintay pa tayo ng matagal. Pero sabi nga nila, mas masarap nga sa feeling na makamit ang isang bagay kapag pinagtrabahuan ito at kapag naghintay tayo, everything will be worth it. In God's perfect timing. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Rhea at Raven. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rodolfo Nolasco, Grace Escol, Gilbert Quesada, Amelia, Nanito Delgado, Ellen Fortuno, Roslyn Aguilar, Kitchen Secret Recipe, Bombrog, Welm Bataga,
Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliana Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Podadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros, Fe Navares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatioan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe,
Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabantak, Filipina,
Aileen Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.